Sa puntong ito, magkakasama natin si Mary Grace Marte, higit 4 na taon ng OFW sa Niigata, Japan, kung saan naramdaman din ang malakas na pagyanig. Magandang tanghali sa inyo, Mary Grace. Magandang tanghali po, Miss Jerry, at sa lahat po ng taga-subaybay po ng One Balita Philippines. Opo, Mary Grace. Cheryl po, kumusta ang sitwasyon dyan matapos ang malakas na pagyanig nga kahapon? Ngayon po, tahimik na po yung location namin. At the same time po, yung mga tao po kasi ngayon dito is holiday pa. So wala po talagang makikitang lumalabas. At yung lang po, yung transportation namin, yung train at buses po are canceled pa rin po mula kahapon. Pero kahapon, pakikwento nga sa amin, Mary Grace, ano yung ginagawa mo na mangyari yung malakas na pagyanig? Bali po kahapon, galing po ako labas noon, mga 3 PM, umuwi na ako. Tapos natulog po ako ng bandang 4:00 ng hapon. Doon na po nag-start na may prior po sa malakas na lindol is naglindol po siya ng mahina. Okay. Tapos mga ilang seconds lang yung nangyari na yon. After noon, mga ilang minutes siguro, yun na po yung pinakamalakas na lindol. Oho. Paano? Anong ginawa mo? Paano ka nag-react doon sa lindol? Yun po, bali, naano po ako, parang nagulantang ako kasi sa kasarapan po ng tulog ko yon. Tapos, akala ko na nanaginip lang ako kasi yung bahay talaga po namin dito is nag-shake talaga siya. Grabe yung lagitnip. Tapos, matagal na po yan, bali matagal po yung lindol, mga nasa 2 minutes na po yon. Kasi, nung kumuha po ako ng video na yon, patapos na po yon. Tapos yung higaan namin grabe, tapos grabe na talaga yung lagitnit. As in, hindi tapos nakatanggap na rin po kami ng ng earthquake sa yung alert sa cellphone po. Mhm. Pero nung mga oras na yun, may kasama ka ba sa tinitirhan mo? At kamusta rin yung inyong tinitirhan? May damage ba na natamo? Sa time na po yun, kasi ako lang po mag-isa, kasi po yung mga kasama ko po is pumunta po ng Tokyo, nag-holiday kasi sila po, holiday ngayon dito. So ako lang po talaga ng time na yun din. Grabe po yung kaba ko, as in gumapang na po ako kasi hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, kasi nga grabe talaga yung pag-uga. First time ko talaga na experience po sa Japan yung ganito sa 4 na taon ko. Palagi naman po ako nakaka-experience ng lindol nga, pero yun yung time talaga na yun, grabe talaga, as in nanginginig po ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Plus pa yung cellphone ko po na nag-a-alarm talaga, na grabe yung alarm kasi dito po sa Japan, once po na may mga earthquake na malalakas, nag-a-alarm talaga po yung cellphone kahit po ako, naka-silent mode. Talaga siya, grabe talaga yung yung kaba mo kasi nga nag-alarm yung cellphone mo, tapos after ng earthquake alert na yon, nag-tsunami warning na naman po. Tapos yung sa labas po namin, yung mga sirena po, grabe yung yung umiikot na na may earthquake nga, tapos yung nag-alarm po talaga sila. Mhm. Hindi ba kayo pinalikas? Sa location po namin kasi siya, although na coastal area po kami, pero may nakaharang na malaking bundok. Tapos other side ng bundok na po na yon is yung na coastal area. So sila yung mga pinalikas at kami po hindi naman po kami pinalikas, kasi nga if ever na magkaroon po ng tsunami, hindi po kami parang hindi kami yung prone talaga, kasi may malaking bundok na nakaharang. Mahaharang ng bundok. Pero may mga kilala ka ba, Mary Grace, na mga kababayan natin na kinailangang pina-evacuate? At kumusta rin ang lagay nila? Opo, may kakilala po ako, yung pastora po namin. Nakita ko po sa update sa post sa Facebook niya na pinalikas po talaga sila. Parang isang village sila na na parang coastal area kasi sila. So pinalikas talaga lahat, tapos sila ng local government na doon talaga manatili. Tapos yung mga iba siguro late night na nakabalik na sa kanilang mga tahanan yon. Kasi nakita ko na po silang nagliligpit na po sila, nagla-live sila, nagliligpit na po ng kanilang tahanan, kasi nga marami din nawasak, nagkalaglagan yung mga gamit. Tsaka iniwan lang kasi po nila kasi nga nag-evacuate na po sila. Pero dyan sa tinitirhan mo, ilan kayo? Puro ba kayo Pinoy? At kumusta yung structure ng inyong tinitirhan? Puro Pinoy po kami, tapos yung house po naman po namin dito, okay naman po kasi nga yung matibay naman po siya, tapos nasa second floor ako.
yung pagbaba ko lang po, yung lahat ng cabinet is ano na, nagsibukasan, tapos yung mga pintuan, na ano na siya, na disarrange siya, nasa gitna, tsaka malakas po talaga yung ano, yung impact. At magmula kahapon ay nakaranas pa rin ba kayo ng mga aftershock? Opo, kasi nangyari po yung lindol is exact 4 PM po talaga ng hapon. Tapos, nakakuha pa po ako ng video noon is last part na grabe talaga yung sa irrigation. Tapos, after noon, mga 5 aftershock pa yung naranasan ko pero hindi na siya yung malakas. Yung yanig na lang na ano, siguro 5 times na aftershock Mhm. yung naranasan ko. Pero ngayong araw, meron pa ba kayong nararamdaman? Wala na po, Miss Sherry, kasi nga ano na siya, ano, parang ano na siguro, kalmado na siya. Wala naman po sa araw na to. Masarap Maraming naman po yung tulog ko kagabi. hindi ka ba nakatulog ka rin naman, nakapagpahinga Oo, pa rin? kasi nga pagod Oo. na pagod po. Nakapaglinis ka na ba? Naayos niyo na ba ulit yung inyong tahanan? Oo, yung mga cabinet na ibalik na namin, yung mga naglaglagan na gamit, na ibalik na rin po yung mga pinto na pang ano na ano na rin po namin, na ayos na rin po. Maraming mga Pinoy na may kaanak sa Japan ang nag-aalala nga kasunod nito nga malakas na lindol dyan. Ano ang mensahe mo? Ikaw, lalo ka na sa at inyong mga Mm. kasama dyan sa bahay, sa inyong pamilya. Sa mga kamag-anak po namin diyan sa Japan, kasama po yung mga kasama ko ditong OFW sa Japan, ano, let's continue to pray lang po na wala na po sanang ano, susunod pa na mga pagyanig, kasi nga po dito talaga nakakatakot kasi malayo pa po kami sa inyo. Yun po, yung communication naman is stable naman po, so makakontak naman tayo sa pamilya natin, at saka continue to pray lang po na maging okay na po at yung na ano talaga ng lindol po. Maraming salamat sa iyong oras at mag-iingat kayo dyan. Mary Grace Marte, OFW sa Niigata, Japan. At para naman po kumustahin ang sitwasyon ng iba pa nating kababayan sa Japan, makakausap natin si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Hello. Hello? Si Cheryl Cosim po. Yes. Magandang hapon po, Hi, Ambassador. Cheryl. Good afternoon. Yes, ma'am. Opo, Ambassador, gaano po karaming Yes, ma'am. mga kababayan natin ang nasa Ishikawa Prefecture at kalapit po na lugar na apektado nitong lindol? Yung Ishikawa po, meron po tayong 1,300 na Filipinos. Doon sa neighboring Niigata Prefecture, meron po tayong 2,700 Filipinos. Yung sa Yamagata, meron po tayong 869. Sa Toyama, meron po tayong 2,532. And yun, meron pa pong other areas nearby but not as greatly affected as Ishikawa. Mhm. At kumusta po ang pagkikipag-ugnayan ninyo sa mga Filipino community sa mga apektadong lugar? Okay naman po. Mabuti what we try to do po kasi, actually the whole year round, is to really establish connections with our Filipino communities and to really continue to interact with their leaders. Kaya po, kung mga panahon na ganito ng mga disaster, sila po ang immediate contact po namin. Tapos they in turn reach out to their members para malaman po kung okay yung kalagayan ng ating mga kababayan. So far po, wala po tayong natatanggap na report na merong kapinsala na kababayan natin. That's good to know po. So lahat po ay Yes. ng community leaders ay na-contact na po at nakapag-report na po sa inyo, nakapag-update na wala naman pong apektadong kababayan po natin or nasaktan. Yes, ganun na nga po. Yes. Thank you. Yes, thank you for that very good news na natanggap natin. Mhm. Pero ayon po Ambassador, sa isang nakausap po naming OFW, may mga kababayan daw po tayong kasama sa mga pinalikas. May record po ba kayo Yes. kung ilang kababayan natin nang inilikas at kumusta rin naman po ang lagay nila? Actually, wala pa po kaming accurate records on that as of now. As you may understand, medyo magulo po sa local level. Especially because nung nangyari po yung earthquake, medyo padilim na po because it happened late in the afternoon. Tapos ngayon po kasi na winter, mas maaga na po na dumidilim doon sa Japan.
Kaya nga po, even this morning sa report po ng Prime Minister, sinabi nga po niya na they are continuing to coordinate with the local government units to find out the extent of the damage to properties and of course, yung pagkamusta po sa kalagayan ng mga tao na nakatira sa areas ngayon. Buti na lang po rin na this morning na-lift na po yung mga tsunami warning so that kung yung mga lumikas, baka pwede na po bumalik sa kanilang mga bahay. Pero kagabi, naka-receive rin po kami ng report in one area in Ishikawa na meron pong 35 Filipinos na lumipat po sila, nag-evacuate sila to the city hall in their area. And then later po that evening, other Filipino community leaders informed us na nandun na po sila sa evacuation centers. Pero as to the actual numbers, wala pa po tayo niyan. At doon po sa mga nasa evacuation centers na mga kababayan natin, ay ano na po or anong assistance ang ibibigay po ng ating embahada sa kanila? At this point po, we are advised by the local government units na rin po na wag muna daw kami pumunta sa mga areas that are affected kasi nga daw magulo muna. Kung pwede, pabayaan na lang daw muna sila to put order into the area and to ensure the safety of the residents there. So far, yung nakakaabot lang po sa amin na news is to our community leaders. Wala naman pong humihingi pa ng tulong as of now. Meron pong ilan na mga tourists that were stranded in one area kasi yung train service po nag-stop so hindi po sila makaalis. Pero we informed them naman din kaninang umaga na as of 3 p.m. this afternoon, magre-resume na po yung train service kung nasaan sila. Meron din pong another group na nag-inform lang din na they were trying to get to Tokyo. They had already made arrangements para makaabot sila sa Tokyo. But just in case daw hindi, humingi naman sila ng number ng mga personnel namin na makokontak nila in case they need further assistance. So naasikaso naman po namin yung mga humingi ng ganung tulong. Opo. Ambassador, hindi naman po ba problema yung linya po ng komunikasyon? Marami po tayo, marami-rami rin po itong binigay niyong numero no, ng mga kababayan natin. Yes. At baka po kasi yung mga kaanak po nila dito ay hindi pa nila nakokontak or nagwo-worry po yung mga kaanak dito. Ano po ba, saan po pwedeng makipag-ugnayan or ma-monitor or makahingi po ng update yung mga kaanak dito sa Pilipinas na hindi pa po nila nakokontak hanggang ngayon yung mga kaanak nila sa Japan naman? Oo, pwede po talaga mangyari yun na hindi nila makontak because na-report na rin po that there were communication facilities that were affected. Opo. So kung pwede po, pero sabi rin po nila that they were setting up mga Wi-Fi and free Wi-Fi in certain areas, including in the evacuation centers. So if they could reach us to our website, pwede po sila magpadala ng message doon. Pwede rin, nandun din po ma-access yung hotline po natin sa embahada. So please ask them to get in touch with us kasi naka-ready naman po yung ating assistance to national unit as well as our migrant workers officers. Marami pong salamat for the update. Salamat po sa oras. Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.